Hello po, welcome sa Listeners Organist at ngayon pag-uusapan natin ang isang topic na maraming tao ang curious, especially sa mga kalalakihan. Ito po ay hindi madalas na pinag-uusapan openly kasi medyo nakakahiyang itanong para sa mga kalalakihan. Ito po yung tinatawag na penile enhancement techniques. Tatanong po ang curious ang mga kalalakihan kung paano nga ba yung pamamaraan para lumaki at gumanda ang itsura ng kanilang mga private part, mga ari. So, ngayon, pag-uusapan natin yung iba't ibang methods or iba't ibang mga paraan. Ito po ba ay effective? May mga panganib bang kaakibat? So, pag-uusapan natin ito ngayon. Kaya, kung hindi ka pa nakasubscribe, may mga topic po ko tungkol sa sexual health, how to quit smoking and alcohol at marami pang iba. Sana po ay supportahan niyo po ng aking munting channel. So, ngayon, ito muna po tayo. Una sa lahat, napakahalaga na maintindihan po natin na tinatawag na penile size or yung sukat po ng mga junjun ay iba-iba kada lalaki. Iba-iba po. So, ngayon, marami pong mga napapanood online na minsan hindi na panipaniwala masyadong malaki kaya naniniwala sila na ganun talaga ang normal, pero hindi po lahat na napapanood natin online ay tama or yun po talaga ang pinaka-average size. Okay po? At dahil sa mga napapanood nila online, marami pong mga maling paniniwala na nagkalat. Okay? Mga nagkalat online na minsan hindi naman talaga tama, walang accurate na evidence na maisasabi natin. So dahil maraming mga lalaki ang nai-insecure tungkol sa size po nila, ang sabi naman po ng science, ang mga kababaihan is, hindi naman talaga priority ang size. Mas may iba pang factor na kinoconsider ang mga kababaihan para sila po ay magkaroon po ng tawag dito ng contentment sa pakikipag-contact, pakikipagtalik. So, ngayon, pag-usapan po natin, ano po ba yung mga common na ginagawa ngayong panahon to para lumaki yung size, gumanda? So, una sa lahat, number 1 ay surgical enhancement. So, may mga surgical procedure katulad ng penile lengthening, pinapahaba, yung haba, pinapahaba po, and meron naman girth enhancement or pinapataba. Okay po, yung karamihan po sa mga ganitong mga surgery ay may kaakibat po na panganib. At mahal po yung presyo. Okay po, mahal po yung mga babayaran. Kaya napakahalaga, mag-consulta muna sa mga urologist para pag-usapan kung ano yung mga benepisyo, ano yung mga panganib na kaakibat po nito. Number 2, yun po yung mga tinatawag na pills or supplements. So, na maraming mga produkto online na nagsasabi na ito po ay nakakatulong para ma-enhance yung mga sukat. Ganon din po. Kaso nga lang, walang scientific evidence. Nagkalat po mga supplements, pills, sprays, ganyan po, na ayun, nangangako na ito po ay maganda yung result. Pero kailangan po tayo maging cautious. Kailangan mapagtanong po tayo sa mga promising results. Minsan yung iba temporary lamang po ang resulta, pero yung pangmatagalang result ay wala naman. Kaya maging mapanuri po kasi baka masayang lang din po yung inyong mga pera. Number 3, yun po yung mga tinatawag na pumps and extenders. Mga vacuum pumps. Katulad na sinabi ko, nagka-create lang po ito ng mga temporary na epekto. Hindi po siya pang matagalan. Kaya, delikado rin po ang paggamit ng mga to. Baka makasugat or makabali. Ayan. Number 4 is injectable. So, may mga iba po na nag-i-inject ng mga collagen, hyaluronic acid, minsan petroleum jelly.
lagi ko pong sinasabi, dinadiscourage ang pag-i-inject dahil napakarami po itong mga adverse effect na pagdulot po ng panganib, infection, granuloma, at worst ay pwedeng maputol po or maoperahan, matanggal po yung mga patay na balat at laman. So, tandaan po natin yung mga enhancement techniques, yung mga may mga pangako na nakakapagpaganda, pahaba, yan. Nagdudulot din po ito ng panganib. At infection, permanenteng pagkasira ng inyong mga katawan or mga private part. Napakahalaga, yung sinasabi ko po, safety. Safety should always comes first. Okay po? So, kung talagang gusto nyo pong mag-undergo ng mga ganitong method, mahalaga na magpa-check up muna po kayo. Po, magpa-consulta muna po kayo sa mga licensed doctor, sa mga urologist para po ipaliwanag po nila sa inyo yung mga risk, benefits, yung mga at saka ma-advisean po nila kayo ng mga personalized advice kasi iba-iba po yung condition po ng bawat tao. So, thanks for watching and sana po may natutunan po kayo sa video po natin. And sana regalo niyo po sa akin ng pag-like, share, and subscribe. Tandaan po natin na sana ang mga content ko po ay more on pagbabawal and nagbibigay po ko ng advice sa mga katulong sa tamang desisyon. So, thank you so much and mag-ingat po tayong lahat.